Good morning everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa atin pong Daily Devotion Live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. At good morning din po sa mga nanonood sa atin sa YouTube channel, Ate Mavs TV. Good morning, good morning. Kumusta po ang inyong tulog kagabi at kumusta ang inyong gising ngayong umaga? Nawa po tayo ay nasa mabuting kalalagayan at lahat tayo ay masaya ngayong araw ng Martes. Today is July 8. I am happy, nakared ako because today is our 27th wedding anniversary ng aking husband. Ayan, to God be the glory. Napakabuti mo, O Diyos, napakabuti mo, Panginoon, at kami po'y umabot ng 27 years bilang mag-asawa. Ang lahat po ng papuri ay sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Kaya naman po ngayong araw na ito ay isang espesyal na araw para sa inyong lingkod. At gusto ko lang pong papurihan ng Diyos sa kanyang kabutihan. At kami pong mag-asawa ay going stronger and stronger with the Lord. And praying na mas mahaba pang panahon ng pagsasama bilang mag-asawa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay na ang Panginoon ang sentro ng buhay natin at ng ating buong pamilya. Kaya po, thank you talaga, Panginoon. Napakabuti mo sa patuloy na pag-iingat mo sa aming pong pamilya, sa aming dalawa bilang mag-asawa ng aking husband. Thank you, Lord. Good morning, Ate Marilyn. Magandang umaga po sa inyo. Okay, so, sige po. Bago po ako magpatuloy, ay pwede nyo na pong hanapin sa inyong Bible ang atin pong verse na pagninilayan ngayong umaga dito po sa Galatians 6. Ayan, 6 verse 2. Ayan, Galatians 6 verse 2. Sa Tagalog, iyan po ay Galatia 6 verse 2. Na kung ganito po ang Bible nyo tulad ng Bible ko, yan ay matatagpuan sa page 241 ng Bagong Tipan. Sige po. So, hanapin na po ninyo habang ako ay nagsishare ng ating live devotion this morning. Ayan, so habang nagsishare po ako, pwede nyo rin pong i-share ang ating live na ito. Para marami po ang makapanood sa atin ngayong umaga. Share lang po tayo ng mabilis para po ma-remind yung ating mga friends. Ayan, so sige po, share lang ako. Good morning, Ate Lilian Arevalo Marquez. Ayan. Share lang po tayo. Ayan. So sa mga ka-stroke ko dyan, magandang umaga po sa inyo. At sa mga nanonood po sa God Loves You Movement Facebook page, good morning po sa inyo. At sa mga nanonood sa YouTube channel, Ate Mavs TV, good morning. Good morning, mga
ka-stroke, mag-devotion na po tayo. I hope ay samahan po ninyo ako sa ating pong devotion. Pwede nyo rin po itong i-share sa inyong friends, sa inyong timeline, sa inyong group. Share lang po ako sa ating group sa God Loves You Movement. Share. Ayun. Okay. Good morning, Ate Sally. Good morning, Kuya Alan. Magandang umaga. Umagang kay ganda ba ang inyong umaga? Praise the Lord. Masaya po ako ngayong araw na ito. Ang daming pwede ipagpasalamat sa Diyos, kaya talagang dapat lang maging masaya tayo. Yan, okay, sige po. Okay, praise God. Isa na lang. Hallelujah. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Good morning, Ate Edgy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sige po. Muli po nung atin pong pagninilayang verse ngayong umaga ay matatagpuan sa Galatians 6 verse 2. Sa Tagalog yan po ay Galatia 6 verse 2. Na kung ganito pong inyong Bible, yan ay matatagpuan sa page 241 sa Bagong Tipan. Bandang dulo na yan. Ayan. Bandang dulo na po ng ganitong Bible. Sige po, basahin po natin. At sana po, no, sa tuwing magdi-devotion tayo ay buksan ninyo ang inyong Bible para po naman masanay tayo, no, nagbubuklat ng Bible dahil nandito po ang ating buhay talaga. At mainam na napapractice tayong binubuksan siya. Kaya nga po pati page sinasabi ko para mas maging madali para sa inyo ang pagbubuklat nila at paghahanap ng verse na ating pagninilayan. So, ang sabi po sa Galatians 6 verse 2, New International Version, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Sabi po sa Tagalog, Galatians 6 verse 2, magandang balita, Biblia. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming Diyos na buhay, tapat at dakila. Salamat, Panginoon. Salamat sa umagang ito na kami po ay binigyan mong muli ng pagkakataong makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng devotion na ito. Samahan mo po kami, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong banal na spirito at ng iyong pag-ibig upang maunawaan naming malinaw ang iyong nais na ipahatid sa amin ngayong mensahe. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for everything. We love you, Father God. Hayaan mo, Panginoon, na makakilos ka ng malaya sa aming kalagitnaan at nais lang namin, Panginoon, na ikaw lamang ang maparangalan, mapapurihan at madakila sa mga sandaling ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Good morning, Ate Mean Avena. Good morning, Kuya Jonathan. Good morning sa inyong lahat. Good morning, Ate Jinky. Happy Tuesday po sa lahat and blessed Tuesday. Napakaganda po ng araw na to because today is our 27th wedding anniversary. Today po talaga yung anniversary namin. Na-advance lang yung celebration ng Sunday kasi dumating yung anak ko dito at day off ni husband. Kaya
sinelebrate na namin. Pero ang talagang date ng aming wedding day ay July, ng aming anniversary ay July 8. Ayan. So, to God be the glory. Napakabuti ng Diyos at kami umabot ng 27 years and going stronger as a husband and wife. Napakabuti mo, Panginoon. Sa kabila ng napakaraming pagsubok na dinaanan bilang mag-asawa, sa pamamagitan ng Panginoon tayo nagtagumpay. At patuloy na pinagtatagumpayan sapagkat tapat ang Diyos natin. Huwag lang tayong bibitaw. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sige po muli basahin natin, sa Galatians 6 verse 2. Sabi po sa New International Version, carry each other's burdens and in this way, you will fulfill the law of Christ. Sabi po sa Galatians 6 verse 2, magandang balita, Biblia. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Napakaganda po ng mensahe ngayon ng Panginoon sa atin, Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Dahil dito po makikita natin na hindi tayo mabubuhay ng tayo lang. We need the help of the people around us. At kailangan ng pagtutulungan, ng unity. Di ba? Kasi yun po talaga, makikita ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa pagtutulungan ng bawat isa. Ang title po ng ating devotion this morning ay Burden Bearers. Yan, sino ba itong mga burden bearers na ito? So everyone carries burdens. Wala pong exempted dyan. Lahat tayo may dinadala. Lahat tayo may bit-bit sa buhay natin ito. Good morning, Ate Lucy. Good morning, Ate Marilyn Bautista. Dalawa na yung Ate Marilyn sa buhay ko. So, sabi dito, the things we go through shape the way we view the world, and ourselves. So, ulitin ko, the things we go through shape the way we view the world and ourselves. So, ito yung talagang nagbibigay sa atin ng anong tawag dito, ng shape, ng pagkatao, Kung paano natin titingnan ang mundo at ang buhay natin. Kung ano yung bit-bit natin o dalahin natin sa buhay. Kaya nga po lagi natin sinasabi, huwag mong hayaan na iyan ang magdikta ng iyong bukas o ng iyong buhay, kung ano man ang iyong pinagdaraanan. But we weren't meant to carry our burdens alone. Yun yung maganda doon. Hindi tayo nilikha sa mundong ito para bitbitin ang bigatin sa buhay ng mag-isa. Diba? In Matthew 11 verse 28 to 30, Jesus says to the people following Him. Basahin po natin sa English. Sabi po dito and then iano natin sa Tagalog. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Sabi nun po sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sabi naman yung pangako ng Diyos, Kaya sa mga nabibigatan dyan, huwag kang malungkot. Hindi ka nag-iisa. Tayo ay iniimbita ng Diyos na lumapit sa Kanya. At tayong mga nalubhang nabibigatan at nahihirapan sa mga pasaning, at Diyos lamang ang tanging makapagbibigay sa atin ng kapahingahan. Naniniwala po ba kayo dyan? Diba? Tunay po, na siya lang talaga at wala nang iba. Ang makapagbibigay sa atin ng kapahingahang hinahanap natin sa mga kabigatan natin sa buhay na ito. A yoke is a heavy wooden beam. Sa Tagalog, ang yoke ay pamatok.
So it is a wooden beam that lies across a pair of oxen, evenly distributing the weight of the loads they carry. Nakita niyo po yung familiar kayo doon sa yoke ng kalabaw o ng baka. Nakikita na sa probinsya po, no? Though hindi naman ako laking probinsya. Pero yung pong kahoy na nakalagay dito sa kanilang batok, tapos yung parang ganyan po siya, tapos ganun, para mabitbit nila ng may balanse yung kanilang load or ano man yung kanilang bagahe o dadalhin sa kanilang paglakad para hindi po maging ganun kabigat ang dating. Di ba? Parang pag binalanse kasi, gumagaang yung pagbitbit nila sa mga anuman ang bitbitin na meron itong baka na ito. So, ganun yung illustration na pinakita ng Diyos sa atin. At sinasabi niya na, take my yoke upon you. Di ba? But the term was also used by Jewish rabbis. The yoke of the law symbolized complete submission to God's law. And rabbis thought that becoming yoked to it would free the Jews from enslavement to the world. Noong Old Testament po, itinuturo ito ng mga rabbis para ipakita na kapag napulfill nila yung batas ng Diyos, ay makakalaya na sila sa kanilang pagkaalipin. Diba? And Jesus is using a phrase that his Jewish followers would have easily understood. But then, he flips the illustration. He tells the crowd that they must yoke themselves to him because he is the fulfillment of their law. Sa totoo lang, ang tunay na makapagbibigay ng ating kapahingahan, kaligtasan at fulfillment ng law ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya nga sinasabi niya na they must yoke themselves to Him. Diba? So, ibig sabihin, para mabalanse ang buhay natin ito at magkaroon tayo ng kapahingahan, tayo ay sa Panginoon pagpasakop. Sa Panginoon natin ibigay ang lahat ng kabigatang meron tayo. Kumbaga, siya yung magiging yoke natin. Diba? Siya yung magiging wooden beam para makayanan natin ang mga pagsubok, problema, kabigatan, pighati, pagdadalamhati ng paghihirap natin sa buhay para kayanin nating dalhin ito. Diba? Imagine natin yung isang baka, isang kalabaw na merong yoke dito. Diba parang ang gaang-gaang niya lang binadala. Ang kahit na anong bitbitin meron siya kasi nakabalanse sa kanya dahil dun sa yoke. What if, no? Ang buhay natin ito ay ipagkatiwala natin sa Diyos at siya ang magiging wooden beam natin o yoke natin para kayanin natin ang anumang kabigatang meron tayo sa buhay natin. Na kahit na anong bigat niyan, ay makakalakad tayo ng maayos, makakakilos tayo ng magaang, masaya kasi alam natin that our yoke is in the Lord. Diba? That He is our yoke. At ang Panginoon ang siyang magdadala nito para sa atin. Siya ang magbabalanse nito para sa atin. Para hindi tayo mabigatan, para hindi tayo mahirapan. Napakasarap ng ganung pakiramdam, no? Kaya nga, kung uunawain natin yung verses na to sa Mateo 11 verse 28 to 30, na I hope mamaya po ay pwede niyong balikan at pagnilayan. Kasi sinasabi niyang lumapit kayo sa akin, kayong lahat. So, nilalahat niya, no? Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Kasi alam ng Diyos kung gaano kahirap ang dumanas ng mga kabigatan, problema, pagsubok, difficulties in life. Why? Because naging tao siya at naranasan niya ang lahat ng kabigatan na yan nung siya ay naging tao. Hindi po ba? Meron siyang emosyon nung panahon na yun. Dahil tao siya eh. Ramdam niya yun. At alam niya yun. Kaya nga sinabi niya yun dito sa atin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Di ba? Ang sarap naman ng pangako na yun. Na kapag ka meron kang kabigatan, basahin mo lang tong verse 28.
lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at nahihirapan sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Wow, di ba? Pag ito yung ating panghahawakan, kahit anong kabigatan sigurong pagdaanan natin, kakayanin natin ng may katagumpayan. Makakangiti ka pa din, 'di ba? Kahit na sa tingin mo wala nang parang napaka-imposible na, pero dahil may Diyos na nangako sa atin na tayo tutulungan sa kahit na anong kabigatang ating dinadala, ay sigurado po mapapangiti ka dahil alam mong hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay na ito. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may bababang loob. Ina-assure pa tayo ng Lord, no? Thank you, Lord. Napakabuti mo talaga. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Inulit pa niya, no? Sinabi niya na sa 28 yung kapahingahan. Sinabi niya ulit sa 29 yung kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa iyo. Diba? Kasi katuwang na natin siya doon. Dahil at talagang, naalala ko na naman yung footprints in the sand, no? Kasi parang, hindi lang basta pamatok yun, parang binuhat ka na ng Diyos para maging magaan ang anumang dalahing meron tayo sa buhay natin ito. So he tells the crowd that they might yoke themselves to him because he is the fulfillment of their law. When they do this, the burdens they carry won't be heavy at all, because he will bear the weight of their burdens. Diba? Gagawin ba ng Diyos yun? Yes! Mahal tayo ng Panginoon eh. At ito yung bagay na talagang pwede nating panghawakan, na ang Diyos na ang magbubuhat ng bigat ng ating mga pasanin sa buhay. Hindi niya hayaan na tayo ang magbata nito at magdusa nito sa pagbibitbit ng kahirapan at pagdurusa sa buhay natin. At yan ay pinatunayan na ng Diyos nang siya ay magkatawang tao, nang siya ay mapako sa krus, nang siya ay parusahan, bitbitin ng krus hanggang sa Kalbaryo para tayo ay pakita niya, ganyan ko kayo kamahal. 'Di ba? Na talagang ako na ang magsasuffer. Ako na ang magpapapako sa krus kasi ayokong kayo ang magdusa nito. Ganun ka tayo kamahal ng Diyos. Thank you, Lord. No? Talagang siya ang nagpapako. Siya ang namatay. Pero pinatunayan niya, no? Na pagkaraan ng 3 araw, nabuhay siyang mag-uli sapagkat siya ay Diyos. Thank you, Lord. Kasi kung di ginawa ng Diyos sa atin yun, asan tayo ngayon? Di ba? Ang gulo pa rin ng buhay natin. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala tayong kasiguruhan. Wala tayong kapayapaan sa buhay natin. At wala tayong pwedeng sabihin na pag namatay ako, sa langit ako mapupunta. Walang ganong assurance kapag hindi mo naintindihan at pinaniwalaan ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganun na lamang ang kanyang pagmamahal sa mundo at binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo maligtas, no? At kung sino mang naniniwala, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sinong mananampalataya. Kaya nga, thank you, Lord. At isa tayo sa tumugon sa panawagan ng Diyos na yan. At naniwala at nanampalataya ng ating Diyos ay buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, na siyang nagtubos sa atin upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Kaya nga, kung yun nga, kayang gawin ng Diyos para sa atin. Yung magdusa siya, yung siya mismo ang magbata at magbubo ng dugo para sa ating kaligtasan. Ito pa bang problemang meron ka hindi kanya kayang tulungan? Hindi niya tayo kayang tulungan para ma-solve ito at makalaya sa mga problemang to? Diba? Ang liit naman ng pananampalataya natin para hindi natin ito paniwalaan. Diba? Ano pang hindi kayang gawin ng Diyos para sa atin? Para magduda ka pa sa kakayahan ng Panginoon at sa kapangyarihan niya sa buhay mo. Ilan na bang beses kanyang niligtas at ilang beses ka na niyang tinulungan sa mga problema mo?
At ilang beses ka na niyang pinagtagumpay sa buhay mo para magduda ka sa kaya niyang gawin. Kaya nga, itong verse na ito sa 11 verse 28 to 30, madalas na natin ito marinig. Pero, naisa sa puso ba natin to? At tunay ba natin itong kiniklaim na ikaw, Lord, ang aking kapahingahan? Whatever yung pagdadaanan ko, magiging magaan ito. Kasi, mahal mo ko dahil gusto mo kong hindi mabigatan sa anumang aking pasanin sa buhay. So, sabi dito, when they do this, the burdens they carry won't be heavy at all because He will bear the weight of their burdens. Paul references this teaching in his letter to the Galatian Christians. Kaya, itong ating pinagminilayang verse ngayon sa Galatians 6 verse 8, sabi sa NLT, share each other's burdens and in this way, obey the law of Christ. Kaya naman sinasabi sa ating pinag-aaralan ngayon na i-share natin yung burden ng isa't isa. Huwag natin sarilinin ito. Tayo ng mga anak ng Diyos, tulungan natin ang ating kapwa mananampalataya kung sila man ay dumaranas ng problema, pagsubok, kabigatan sa buhay na ito. Tumulong tayo sa paraang kaya natin gawin. 'Di ba? Yung tulong na hindi naman kailangan laging pera ang usapan. Yung tulong na mapadama mo na ikaw ay nandyan para sa kanila, na ikaw ay handang makinig, na ikaw ay handang tumulong sa paraan na ibigay mo ang oras mo para sa kanya. Samahan mo siya sa panahon siya ay nagdadalamhati. Di ba? Kasi yun yung mga bagay na mahalaga para sa mga taong dumaranas ng pagsubok. Yung maramdaman nilang hindi sila nag-iisa, yung bang andyan ka physically, nararamdaman ka nila. Kung hindi ka man talaga makapunta, at least you text them, you send them messages for them to feel your presence, di ba? Remind them of the goodness and the love of God. Yung remind mo sila na merong Diyos na nagmamahal sa kanila, ay malaking bagay na sa mga taong dumaranas ng pagsubok at problema. Sa mga taong may kabigatan. I-share natin, di ba? Yung ating time sa ibang tao. The law of Christ is to love God with all your heart, soul, mind, and strength, and to love others as ourselves. Matthew 22 verse 37 to 40. Diba? Yan talaga ang batas ng Diyos, the greatest commandment, na we must love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love others as ourselves. Dalawa na lang yung utos, minsan di pa natin masunod. But the only way we can fulfill the law of Christ is if we bind ourselves to Him. When we are yoked to God, to Jesus, He becomes our source of strength. Diba? Kung ang Diyos ang ating pamatok, ay Siya ang magiging source of strength natin. Kakayanin natin ang kahit na anong pagsubok, problema, sakit, karamdaman, o anumang kapighatian o anumang kabigatan sa buhay natin, kakayanin natin yan because of Jesus Christ. Lagi nating tatandaan at aalalahanin, hindi tayo nag-iisa sa laban ng buhay na to. Lagi nating kasama ang Panginoon. Laging nandyan siya to remind us. Kung lagi kang nanonood dito sa ating live devotion, ay lagi tayong pinapaalalahanan dito ng Diyos kung sino siya sa buhay natin. Kung gaano siya kabuti at kung ano ang kaya niyang gawin upang tayo magtagumpay sa buhay natin ito. He keeps on reminding us how much He loved us. Di ba? Kung gaano tayo kamahal. Na sometimes pumapasok lang talaga dito at lumalabas lang din sa kaliwa yung naririnig natin. Hindi talaga natin isinasabuhay. Hindi talaga natin ninanamnam. Sabi nga, taste and see the goodness of God. Kailangan maglasahan mo to. Maranasan mo, ma-encounter mo si Jesus Christ day by day. Minu-minuto, segundo ng buhay mo, kailangan maranasan mo ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Paano natin ito mararanasan kung masyado tayong loaded ng mga bagay na makamundo o bagay na ginagawa natin upang maging busy tayo sa mundo? Hindi naman yung makamundo na masama. No? Ibig ko sabihin, yung nagiging busy tayo sa maraming bagay na hindi na natin nabibigyan ng oras ang Panginoon para makaniig natin. Lalim na, para
magkaroon tayo ng oras na makausap siya, oras ng pananalangin, di ba? Lalo na kung marami naman talaga tayong oras, di naman tayo ganun ka-busy. Why not spend natin yung time natin by reading the Bible, di ba? By reading His book, meditating on it, praying, singing songs of praise and worship. Di ba? Yung bang lagi na lang siya yung laman ng puso't isip natin. Na pag meron ka naiisip, instead na kung ano-ano, bigla ka napapaawit. No? Yung bigla ka na lang napapakanta ng mga papurit pasasalamat sa Diyos. At bigla ka na lang napapapanalangin na kahit di naman yun yung gusto mo sabihin, pero yun ang lumabas sa bibig mo. Kasi yun yung laman ng puso't isip mo. Diba? Nangyayari po ba yan sa inyo? Yung bang meron kang ibang iniisip tapos bigla iba yung lumabas sa bibig mo. Bigla ka na lang nanalangin, no? Bigla ka na lang nagkwentuhan na kayo ni Lord. Bigla ka na lang, ang dami mo nang nasabi sa Panginoon na ikwento sa Kanya at nabigyan siya ng papuri at pasasalamat. At bigla ka na lang napaawit minsan, no? Na hindi ka naman talaga aawit, wala naman sa isip mo yun, tapos bigla ka na lang. Biglang bumuka yung bibig mo kasi napapakanta ka dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Napakabuti ng Diyos, di ba po? So, yun yung bagay na mapapansin mo kung sino ba talagang laman ng puso't isip mo. Kasi yun ang laging bukang bibig mo. Eh. Di ba? Na para bang kahit nabibisi ka sa ilang bagay, sa trabaho mo, sa gawaing bahay, sa mga anak mo, sa negosyo mo, sa eskwela, pero lagi pa din, no? Nandoon yung puso mo sa pagpupuri sa Panginoon. Na hindi mo mapigil, no? Na hindi siya ang maging laman ng isipan mo. Na hindi mo mapigil na hindi buklatin ang Bible mo kasi namimiss mo na siya. Yung parang kulang ang araw ko pag hindi ko siya nabuklat. Parang kulang ang araw ko pag hindi ko nabasa ang kanyang salita. Hindi ako kumpleto, Lord. Diba? So I hope ganun na yung nararamdaman natin. Kasi kapag katry sinasabuhay natin yung dalawang utos na to, yung Matthew 22 verse 37 to 40, that love the Lord your God with all your strength, with all your heart, with all your mind, with all your soul, diba? And love your neighbors as yourself. Eh talagang, alam mo yung kahit hindi ka ibig-ibig ng taong to, mamahalin ko to, kahit hindi, parang ayoko siyang batiin, kahit iba yung iniisip mo para sa kanya, binabati mo pa din, no? Nababati mo nang hindi mo sinasadya. Na hindi ka ganun ka-conscious. Kasi bakit? Ipinapamuhay mo na eh. Yung itinuturo ng Diyos. Na kahit sabihin mo na inis ako sa taong to, pero bakit pag nung nakita ko siya, binati ko pa rin siya. Nginitian ko pa rin siya. Hindi pa rin naghari yung galit. Hindi pa rin naghari yung inis. Diba? Naghari pa din yung pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Na kahit na gusto mong ayoko, yung gusto ko awayin siya, gusto, yung ganon, kahit sa pamilya nyo, di ba? Sa bahay nyo. Kahit ayaw mong batiin yung asawa mo, pero dahil naghahari yung pag-ibig ng Diyos, nag-uumapaw sa puso mo, binati mo pa rin, no? Di ba? Parang, hindi ko siya babatiin. Yung natulog ka, bago ka matulog, iniisip mo na hindi ko siya babatiin kasi tampo ako sa kanya or basta may ginawa siyang bagay na hindi ko nagustuhan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, pagdilat ng mata mo unconsciously, yung hindi ka aware, nabati mo siya, o natanong mo siya, gusto mo na ba magkape? Tapos bigla, bakit mo siya binati eh? Ayoko nga siyang batiin kasi, di ba? Kasi nandun na yung puso mo, na puso na punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, na hindi na talaga nagkakapuwang yung galit sa puso mo. Di ba? Nararanasan niyo po ba yan? Hindi tayo perfect, pero alam mo yon yung pag talagang ang Diyos na, ang laman ng puso at isip mo at siya na talaga ang lahat-lahat sa'yo. Hindi na nagkakapuwang ang mga negative things or thoughts sa buhay mo. Na kahit na iniisip mo sometimes na gawin yung bagay na to, pero dahil nandyan sa'yo at present ang Lord sa buhay mo at ang kanyang banal na spirito, hindi mo na magawang gawa ng masama ang iba, isipan ng masama ang iba, di ba? Unconsciously, nakakagawa ka pala ng bagay na mabuti nang hindi mo na namamalayan. Kasi parang matik na, yun yung word na gusto kong sabihin, yung matik na sa'yo, yung paggawa ng mabuti, yung matik na sa'yo, yung pagsabi ng mabuti, yung matik na sa'yo na batiin kahit na ayaw mong batiin, diba? Mag-thank you kahit ayaw mong mag-thank you, nagiging matik na.
Sana hindi maging kabaligtaran, no, na ginagawa mo pa rin yung masama kahit ayaw mo na. Baliktad na sana ngayon. Gawin mo yung bagay na gusto ng Diyos kahit minsan parang hindi ka naman ganun talaga. Nagiging automatic na sa'yo because andyan ang presensya ng Diyos sa buhay mo. At siya na talaga naghahari sa buhay mo. Isa po yan sa mga signs na pwede niyong ma-check sa iyong sarili kung talagang ang Panginoon na ang sentro ng buhay mo. Kasi matik na yun. Diba? Matik na yung pagiging mabuting tao, matik na yung pagiging matulungin, matik na yung pagpapatawad, matik na yung pagbibigay, matik na yung pagtulong, 'di ba? Yung kahit na wala ka, pero you can still help, 'di ba? Sa paraan na tingin mo na makakatulong sa iba. Ganun kabuti ang Diyos. Good morning, Ate Jenny. Nagbibilad sa araw. Ganda nga ng araw ngayon, no? Sige, mamaya ako naman magbibilad. Parang gusto ko nga minsan doon mag-live eh. Maingay lang kasi sa labas. Para naaarawan ako habang nagla-live. Pwede ba yun? Subukan natin minsan. So, sabi dito, Jesus helps us endure hard situations and enables us to walk away from poor decisions. Kapag talagang matik na ang Diyos ay nasa iyo, na, alam mo yon, madali mo nang ma-endure yung mga hardships or yung mga hard situations in life. Yung bang, kasi alam mo may katuwang ka eh. Diba? Although alam mo nandyan yung problema, nandyan yung kabigatan, nandyan yung dalamhati, nandyan yung lahat, difficulties, pero matik na rin eh, na nagiging magaan sa'yo ang lahat kasi nag-iiba perspective mo dito. Nag-iiba ng pagtingin mo. At tinutulungan niya tayo to walk away from poor decisions. Hindi niya tayo hinahayaan na magdesisyon ng mali. Diba? O magdesisyon ng mga bagay na hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kasi nandyan siya lagi eh, to guide us, to help us. And He fills us up with His love. Di ba? Pinupuno tayo ng pag-ibig ng Diyos so that His love can overflow from us. Yun yung sinasabi ko kanina eh. Kapag nag-uumapaw na yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, matik na ang lahat ng bagay. Matik na maging mabuti, matik na maging matulungin, matik na maging mapagpatawad, matik na maging masayahin. Kasi yung joy din, if the love of Jesus Christ is overflowing in you, kasunod na yung matik na yung joy, nag-overflow na din. Yung bang nakatingin sa yung tao, nagtataka, bakit parang yung mukha nito lagi nakangiti? Hindi naman talaga ka-problema. Diba? Parang nag-uumapaw yung saya sa kabila ng problema. Minsan yung maisip ng tao, bigat ng dinadala ng taong to, pero tingnan mo, nakakangiti pa siya. Anong meron sa taong to? Diba? Kasi automatic na po yun. Dahil pinipil tayo ng Lord ng love. Diba? Ng presence niya. So, anong dahilan para nakasimangot ka? O ba't nakasimangot ka ngayon, nanonood ka ng devotion na ito? Smile! Ngumiti ka! Di ba ang sarap ng pakiramdam na nakangiti? Kasi pag nakasimangot ka, tingnan mo, pangit. Tingin nyo ko ako nagsasalita ng ganyan, tapos nakasimangot. So, tingin nyo ba panonoorin nyo pa ako? Ang saya-saya, di ba? Ang Panginoon ay napakabuti. Ang Panginoon ay napakabait. Pag ganun yung mukha ko, sa tingin nyo ba, man tumukha nitong nagsasalitang to about God, about love, about joy, tapos nakasimangot. Diba? Lumiti tayo. Kasi matik na yun eh. Sa totoo lang din mo matetest yung sarili mo. If God is within you, or with you, who is against you? Anong dahilan para sumimangot ka? May problema ka ngayong umaga na to? Kalimutan mo muna yan. Bigay mo sa Diyos, di ba? Makakangiti ka. Kasi hindi ka makangiti kasi ikaw ang may bitbit ng pamatok. Pamatok mo ang dala mo, hindi pamatok ni Kristo. 'Di ba? Kasi kapag pamatok ni Kristo yan, balanse buhay, masaya. At hindi ka makakasimangot dahil bakit ganun? Kahit ang dami kong dalahin sa buhay, masaya ako. Nararamdaman niyo ba yun? Yung may joy, may something kang nararamdaman na hindi mo maipaliwanag, masaya ka sa kabila ng lahat. Diba? Nakakangiti ka. Nakaka-attend ka sa church. Nakakapunta ka sa Bible study. Magaang ang loob mong nakakapunta doon. Kahit may kabigatan ka. At the back of your mind, may problema ako eh. Pero bakit masaya pa rin ako mag-a-attend? Diba?
nakakapunta ako sa Bible study, fellowship. This is all because of the Lord. Hindi na ikaw yun. Diba? Sa totoo lang po, hindi ako perfectong tao. May mga pagkakataon na bago mag-devotion, sinasalubong ako ng kabigatan ng buhay. Pagtilat pa lang ng mata ko, para akong binubuhusan ng problema. Pero, kailangan ko ba siyang i-entertain? Hindi. Kailangan ko unahin yung dapat kong gawin because inappoint ako ng Lord na sumunod gawin ito. Hindi pwedeng maging hadlang, no? Ang mga dalahin na yan para hindi ka magpatuloy. Gawin mo yung binabagawa ng Diyos sa'yo kahit na may problema, kahit pa mahirap. Diba? Kasi meron tayong mission dito sa mundong ito. Hindi tayo nilikha para sa wala. May purpose ka. May purpose ako. Tayong lahat. May purpose in life. At nawa yung purpose mo sa buhay mo ay hindi para aksayahin yan. Hindi sayangin sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. At sa mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Gamitin natin yan sa pagsunod sa Kanya. Kasi yun yung dapat. Diba? Ang saya po kaya. Diba? And sabi dito, He fills us up with His love so that His love can overflow from us. And He gives us the capacity to support other Christ followers just like He supports us. Binibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos para kahit na anuman ang pinagdaraanan mo, pwede ka pa rin makasupport sa ibang tao. Pwede ka pa rin maging kalakasan nila. Pwede ka pa rin maging tugon sa kanilang mga panalangin. Pwede ka pa rin maging kakampi nila, katuwang nila sa kabigat ng kanilang dinadala. Di ba? Sana ganun yung attitude na meron tayo. Kasi hindi yung parang ikaw yung laging nangangailangan. Yung parang ikaw yung laging may kulang na kailangan ko ng tulong, tulungan niyo ako. Sa totoo lang, lagi ko sinasabi, mas masarap ang tumulong kaysa sa ikaw ang tinutulungan. Di ba? Naramdaman niyo yan? Di ba? Ang sarap ng pakiramdam ng tumutulong ka kaysa yung ikaw yung tinutulungan. Kasi kapag ikaw yung tinutulungan, ibig sabihin ikaw yung weak, ikaw yung may pangangailangan. Pero kapag ikaw yung tumutulong, ikaw yung sobra dahil may kaya ka pang ibigay. Marami tayong pwedeng ibigay. Marami tayong pwedeng itulong. Pwede tayong maging kalakasan ng iba because God is with us. Di ba? In-overflow na tayo ng love ng Lord eh. Nag-overflow eh. So, anong hindi mo kayang gawin para ibahagi ito sa iba? If God is truly within you, talagang nasa iyo ang Panginoon. So, just as Jesus bore our sins and suffering, we are called to bear the suffering of others. Di ba? Kung si Jesus Christ ay binata, dinala, binitbit, siya na ang umako sa ating mga kasalanan at mga sufferings na yan. Tayo'y tinawag din, no? Para tulungan ang ibang tao for their sufferings. Dahil hindi po tayo mananatiling nakatingin lang sa sarili natin. Okay na ako, ligtas na ako. Okay na ako, Ate Mabs. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Kasi unang-una, successful ako sa buhay ko. Pangalawa, ako ay tumanggap na sa Panginoon. Ligtas na ako. Okay na ako sa buhay ko. Hindi po doon nagtatapos yun. Tayo po ay nakiisa kay Kristo. Hindi para sarilinin kung ano yung binigay ng Diyos sa atin. Ibahagi natin to sa iba. Maging kabahagi natin sila. Tulungan natin sila. Na sila'y maligtas din. Sila'y makadama ng naramdaman mo. Ma-encounter din nawa nila si Jesus Christ. Di ba? Kasi hindi po tayo niligtas ng Diyos para sa wala. Tayo po ay ginagamit at patuloy na gagamitin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin ito. At hindi po natatapos sa na tinanggap lang natin si Kristo. Tapos na. Hindi po. Meron tayong misyon. At nandito tayo para tayo naman ang maging kalakasan ng ating kapwa sa mga taong napapagal, sa mga taong nahihirapan. Tayo naman nawa ang kanilang maging kalakasan. Diba? Sayang naman yung nag-overflow na love ni Lord sa iyo kung hindi mo yan ibabahagi sa iba. Maraming kaparaanan upang makapagbahagi ng tulong sa iba. Kahit ko nang binabanggit dito yan. Pwede kang magbahagi sa pamamagitan ng oras mo, effort mo,
Hindi laging pera ang usapan. Kasi laging sinasabi ng iba, wala naman akong pera, Ate Mabs, para tumulong. Hindi laging pera. Oras mo yung mahalaga para sa ibang tao. Yung mag-spend ka ng time, kausapin sila, makinig. Hindi nila yung kausapin makinig sa kanilang mga hinaing. Yung nandun ka lang para i-comfort sila, nandun ka lang para ipadama na, nandito lang ako. 'Di ba? Andun ka para makita nila ang presensya mo na napakabuti ng taong ito. Dama ko ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. 'Di ba? Nandiyan ka para kwentuhan siya about the goodness of the Lord. Hindi siya para i-down, hindi siya para sermonan, kung hindi para ipadamang nandito ako because God loves you so much. Mahal ka ng Diyos. Yung to remind them how much God loves them. 'Di ba? Yung malaking bagay na yun para sa mga taong pinanghihinaan ng loob Kaya nga po, tulungan natin, no? Lalo na kung meron kayong mga mahal sa buhay na may karamdaman. Unawain natin sila. Hindi po madali ang mag-alaga ng may sakit. At lalong hindi po madali sa mga taong may sakit na mismo sila yung may sakit. Kasi ninimbang din sila sa mga tao sa paligid nila. 'Di ba? Ayaw man nila yung sitwasyon nila na may sakit sila, pero wala silang magawa. 'Di ba? Nandun na sila Kaya nga tulungan natin sila. Ibigay natin yung ating kayang ibigay sa pamamagitan ng ating presensya. Dahil yung pag-ibig ng Diyos, kapag naramdaman niya ng ating kapwa na nag-uumapaw sa atin, magkakaroon sila ng kagaanan sa puso nila. Kakayanin nila kahit na anong kabigatang meron sila. 'Di ba? At sana nandun lagi yung concern natin sa ibang tao. Huwag tayong manatili na tayo lang. Ibahagi natin yung meron tayo sa ibang tao. Sa kahit na anong paraan na tinuturo ng Diyos na gawin mo. Kasi ikaw ang kakausapin ng Diyos din Kaya nga I'm always telling you to please read your Bible. Kasi through the Bible, God will speak. Kakausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero kung hindi mo ito binabasa, at itong Bible mo ay lagi na lamang nakatabi, baka nakatago pa sa iyong cabinet. Kaya nga po, I encourage everyone, di ko man kayo nakikita. Sana po pag nagde-devotion tayo, ilabas mo yung Bible mo. At least nabubuklat siya, no? Kahit man lang sa devotion. And I encourage everyone to please read your Bible every day. At least one verse or one chapter a day. So mamaya na po magsisimula ang ating Bible reading challenge sa Book of Proverbs para magkaroon tayo ng wisdom from the Lord. So let's read starting today chapter 1 of Book of Proverbs at magpapatuloy po yan isang buwan hanggang sa chapter 31. So 31 days challenge tayo ngayon and I hope makasabay kayo na matapos ninyo ang buong chapters 1 to 31 ng Book of Proverbs. Magpo-post po ako ng announcement at ng reminder every day. From that post, pwede po kayong mag-comment doon ng inyong insights and takeaways tungkol sa inyong binasa per chapter. So, hindi naman po requirement yon pero kung ang Panginoon ay nangungusap sa inyo para maka-inspire sa iba, mag-comment po kayo doon sa ating ipopost para po pag nababasa yan ng iba ay na-encourage sila. Not only takeaways and not only insights, but also testimonies, no? Pwede kayong mag-share doon ng testimonies. Or kung ayaw nyo naman mag-share doon na nababasa ng iba, ang testimonies ninyo, you can send via dito po sa ating Facebook page ang inyong testimonies, personal testimonies tungkol sa binasa ninyo. For example, nabasa ninyo sa Proverbs 1, chapter 1, at na-touch kayo at meron kayong patotoo patungkol dito, i-share po ninyo sa akin. At bigyan nyo ako ng pahintulot na ibahagi ko rin yan sa iba para po ma-share natin yan, no? Para marinig din nila ang inyong patotoo. Kung gusto po ninyo, kayo na po ang bahala. Kasi minsan mahaba yung testimony natin Baka masyadong mahaba dun sa comments. Ilagay po ninyo doon sa inyong message sa akin para ma-share natin sa iba. At maging kalakasan tayo ng iba. Kasi totoo lang po, yung patotoo natin, yung mga personal testimonies natin na ginawa ng Diyos na kabutihan sa atin, sa totoo lang, magiging kalakasan po ng iba yan. Kaya nga meron tayong fellowship dito. Hindi po tayo nagtatapos dito lang sa ating devotion every day. Meron po tayong fellowship every
Thursdays and Fridays. And if you are available, please do attend. Mag-join kayo sa aming fellowship. Yung online naman po ito, kaya wala po kayong kailangan puntahang lugar or whatever. Online lang tayo mag-uusap, online lang tayo mag-sharing, at bawat isa po sa atin ay merong kwento na tunay na makakapagpalakas para sa ibang tao. Kaya po, I hope you join us. Message me sa ating Mavs TV Facebook page or sa atin pong Facebook page sa God Loves You Movement. At pwede rin kayong mag-comment dyan sa YouTube channel para po mabasa ko at nang sa ganun ay ma-join ko kayo sa atin pong GC. Okay? At magiging friends pa tayo, di ba? Nang sa ganun kayo naman ang marinig ko. Kasi dito po, ako lang ng ako ang naririnig ninyo. Doon po sa fellowship, naririnig ko kayo. Kayo pinagsasalita ko doon. Naririnig ko naman kayo at nakikilala ko kayo personally. And I'm inviting everyone, no, this coming Thursday. Though ito po ay sa fellowship lang namin gagawin, pero God is impressing to me na i-share ko din yan sa group. Doon ako magla-live. Doon ako parang magde-devotion. Aside from this one, magtuturo po tayo, mag-share actually, ng natutunan din natin patungkol naman sa roles ng isang wife. Roles ng wife sa kanyang husband para magkaroon ng magandang relationship ang isang mag-asawa. 'Di ba? Pag natutunan natin 'to, promise, magkakaroon ng maayos na relationship ng mag-asawa. Tayong mga babae. Attend po kayo sa Thursday yan. Mag-join kayo sa fellowship, sa group namin. Kasi doon po yun eh. Pero kung hindi kayo maka-join doon, magkakaroon po ako ng parang special siguro Zoom meeting or sa group nga, sa kung ano pong natin, mag-a-announce na lang ako dyan para po maituro natin yan at maibahagi natin sa inyo. Sa mga gusto lang po. Okay? So, biblical po yun, kaya in accordance po yan sa nais ng Diyos na ipagawa sa atin yung magiging sharing ko po sa inyo. Okay? So, again, just as Jesus bore our sins and suffering, we are called to bear the suffering of others. In this way, we show them the love of Christ and guide them toward Jesus. Kasi kapag pinapakita mo yung iyong concern sa tao, yung pag-ibig ng Diyos ay tunay na ibabahagi mo sa iba, na ipapakita mo talaga ng pag-ibig ng Diyos nasa iyo. Ngayon, pag pinapakita mo yung pag-ibig na yan ng Diyos sa ibang tao, yun yung magiging daan para magabayan mo sila palapit sa Panginoon. Para sila ay mailapit mo sa Diyos at tunay na maipakilala mo ang Panginoon sa kanila. Kasi di ba ang tao nakatingin sa pag-uugali natin yan. Although we're not perfect, pero tayo ng mga Christians, talagang tinitingnan tayo ng mag-anak, pamilya, asawa, anak, kaibigan, kakilala, katrabaho, kung paano tayong kumilos as a Christian. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, sa kilos pa lang natin, nabibless na sila. Kahit di ka magsalita about the Lord, pero nakikita ang kanila na tunay na nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos sa pamumuhay mo, madadala mo sila sa Panginoon nang hindi mo sinasadya. Kasi, mabibless sila sa pag-uugali mo. The way ka makitungo sa kanila. Di ba? Kahit hindi ka nagsasalita, nakikita nila na napakabait ng taong to. Alam mo, sa isip nila, nakakabuo na sila ng, ano mo tong taong to? Iba ugali Kakaiba, napakabuti. Napakabuti ng puso. Wala ka pa sinasabi ha. Sila na nga minsan nakakapagbukang bibig na, siguro Christian to. Wow. Thank you, Lord. Di ba? Ang sarap ng gano'n na, born again ka ba? Or Christiano ka ba? Saka nag-church. Di ba? Minsan gano'n. Ang sarap ng gano'n na galing na sa bibig nila na sila na ang nagsabing, siguro Christian to. Kasi may nakita sa'yo na tunay na pag-uugali ng isang anak ng Diyos. Na hindi mo kailangan ibida ang sarili mo. Hindi mo kailangan na sabihin pa ito't ipagmalaki sa kanilang Kristiyano na ako. It shows. Nakikita yan sa pag-uugali mo. Nakikita yan sa galaw mo. Diba? Kaya yun yung maganda Sabi nga, action speaks louder than words. No need to say anything. Pakita mo lang. Doon pa lang, mabibless na sila.
Sabi po ni Pastor Alma, mauna na po ako, Ate Mabs. Hihi, kahapon po ako nag-start magbasa. Ang sarap po. Amen! Inunahan mo na ako kasi na-mention ko na po kahapon. Hindi lang ako nakapag-post. Kaya ngayon po ako magsisimula. Sa mga nagsimula na, no worries. Tuloy niyo po yan. And that is good. No? Tama po yun. Ganun, yun yung tinatawag na initiative and intentional. Diba? Talagang no need yung announcement ni Ate Mabs. Gagawin ko to because I love the Lord. And sabi ni Ate Rosa dito, we can encourage them from the words of God physically and emotionally. Oh, tama po yun, di ba? Nakikita kasi sa atin ng Diyos yan eh. Nakikita kasi yan ng tao, ng ibang tao sa atin. The way we live. Paano tayo namumuhay sa buhay na ito. Good morning, Ate Ella. So, sabi po dito, right now, spend a few minutes talking to God about the burdens you need help carrying. Sabihin mo sa Diyos yan, anong bitbitin mo, anong dalahin mo, anong kabigatang meron ka, anong pasanin meron ka. And then allow Him to show you the people in your life He wants you to support. So, dalawang bagay yung tinuturo sa atin ng Diyos ngayon. Ano yung dalahin meron ka? Ipagkatiwala mo sa Diyos. Surrender everything to the Lord and He will give you rest. Diba? And take my yoke upon me. At siya ang magiging kapahingahan natin. And dahil ang Diyos ay binigyan tayo ng kapahingahan, ibahagi din natin ito sa iba. Kung paanong ang Diyos minahal tayo, kung paanong ang Diyos niligtas tayo, kung paanong ang Diyos iningatan tayo, ipadama rin natin ito sa iba. So, huwag silang mag-alala, hindi sila nag-iisa sa laban ng buhay na ito. Katuwang niya tayo at lalo't higit katuwang niya ang Panginoon. At kailanman hindi siya mag-iisa sa laban ng buhay. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan kailanman. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, for calling us to carry each other's burdens. Lord, salamat kasi pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na kami ay pwede rin maging kalakasan ng iba sa pamamagitan mo. Sapagkat yung kalakasan ibinigay mo sa amin, Panginoon, siyang gagamitin namin upang maging kalakasan din ng iba. Panginoon, huwag mo hayaang maging madamot kami sa mga regalong ibinikaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, kasi mahal mo kami. At yung pag-ibig na yan na nag-uumapaw sa aming puso ay gusto namin, Lord, na ibahagi sa iba. Huwag namin ipagdamot ito sa kanila, Panginoon, sapagkat napakaraming tao ang tunay na nangangailangan ng iyong pag-ibig. Mga taong nangangailangan makapakinig ng iyong salita. Mga taong pagod na, hirap na sa buhay, Panginoon, sa kanilang mga dalahin. Gamitin mo kami, Panginoon, to the fullest, Lord, in serving you, in loving others, Lord God. Tulungan mo kami. Pero hindi kami magiging sapat, Panginoon, kung wala ka. Kulang ang aming kakayahan kung hindi ka nasa presensya namin, Panginoon. We need you, Father God. Tulungan mo kami, Panginoon, na imbis na maging kabigatan kami sa iba, ay maging kagaanan kami para sa kanila. Hindi kami perfecto, Panginoon, pero nagiging perfect kami because of your love, because of your presence, Father God. Thank you for everything, Lord. Thank you, Jesus. Help us, Lord, to quick help others when we can. Yung bang merong taong lumalapit, humihingi ng tulong, tulungan mo kami, Lord, na maging mabilis kami sa pagtugon sa kanilang pangangailangan. Hindi man sa pera, Lord, pero sa maraming bagay at pagkakataon makakatulong kami. Maibahagi lang namin ang salita mo, ang gospel, ang good news, Lord, ay malaking bagay para sa kanila. Upang maibsan ang kabigatan na kanilang dinadala, higit lalo sa mga taong dumaranas ng sakit karamdaman, Panginoon. Hindi madali, Panginoon, ang nasa sitwasyon na kung saan ay nagdurusa dahil sa sakit, dahil sa karamdaman. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging comfort kami ng mga taong ito. Maramdaman nilang pag-ibig mo sa pamamagitan namin. And thank you, Lord, to be willing to accept sa aming mga hinaing, Panginoon. Thank you, Jesus, kasi lagi kang handa na pakinggan kami, tugunan kami sa aming mga panalangin. Thank you for your help, Lord. At nawa, O Diyos, may mga tao rin kaming makahalubilo, matulungan at tanggapin ka bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas. Please inspire us, Lord. Continue to inspire us to love each other well. To be good, Lord God.
to be good listeners, Panginoon, to hold each other accountable and pray for each other. Lord, hindi namin kayang mag-isa ng kami lang. Tulungan mo kami, Lord. Kakayanin namin ang lahat ng ito because of you. Fill us, Lord, with your love and with your Holy Spirit. Talaga, Lord, hindi namin kaya. Madalas pinanghihinaan kami ng loob kapag nandun na, Panginoon, yung puso namin na magbahagi at tumulong sa iba, pero minsan napapaatras kami, Lord, kasi parang di namin kaya. But because of your presence, Lord, kakayanin namin ang lahat ng ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa lakarin ng buhay namin araw-araw. Minuto, segundo ng buhay namin, kailangan ka po namin. Thank you, Lord Jesus. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga taong nanonood ngayon at sa lahat ng mga taong makakapanood nito. Touch their hearts, Lord. Be with them, Father. Let them know you. Let them feel you, Lord God. At nawa, Panginoon, bigyan nila ng pagkakataon ng kanilang sarili na makilala ka. Tanggapin ka bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas. Sapagkat apart from you, Lord, we can do nothing. We are nothing, Lord. Wala kaming kayang gawin, Panginoon, sa buhay namin ito na hindi ka namin kasama. Salamat sa katagumpayan, Panginoon. Salamat sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Nawa, O Diyos, gamitin mo kami upang maging daluyan ang pagpapala sa iba. Thank you for everything, Lord. Bless mo po ang ating Mavs TV family, God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian International Ministry, maging ang Global Life University, ang lahat ng estudyanteng napapaloob dito, Panginoon. Mga professors, deans, at mga leaders, Panginoon, ng eskwelahan ito, na kung saan ako nag-aaral, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Continue to be with us, Father God. Samahan mo kami sa araw-araw ng buhay namin. We love you, Jesus. We love you, Father God. We love you, Holy Spirit. We praise you, we honor you, and we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ngayong araw na to. Pati po sa nanood sa God Loves You Movement Facebook page kay Sis Babylin Kagawan Cruz. Na-miss kita kagabi. Nandun po ako sa worship service. And thank you kay Ate Lori. Thank you kay Ate Gloria Lalik de Mayuga. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. And God bless po. And thank you po sa lahat ng nanood dito po sa Ate Mavs TV Facebook page. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos at patuloy po kayong gamitin ng Panginoon upang maging daluyan ng pagpapala sa iba. Thank you, Ate. Ate Rosa. Thank you, Ate Marilyn. Thank you, Ate Marilyn Bautista. Ate Marilyn Reiteran Morados. Thank you, Ate Lilian, Kuya Alan, Ate Edgy, Ate Mean, Kuya Jonathan, Ate Jinky, Ate Lucy, Ate Jenny, Pastora Alma, Ate Alona. Thank you. Maraming salamat sa buhay po ninyong lahat. Maraming salamat po. Ate Ella, Ate Hilda, thank you. Purihin ng Diyos sa buhay ninyo. God is good all the time and all the time God is good. And I hope sabayan po ninyo kami sa atin pong Bible Reading Challenge, 31 Days Bible Reading Challenge starting today sa Book of Proverbs. Proverbs 1 po tayo today hanggang 31 po yan. So, ibig sabihin 31 days tayong magsasama-sama sa pagbibigay ng papuri at salamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Proverbs po tayo, Book of Proverbs po tayo, Book 1, ngayong, Chapter 1, ngayong araw na ito. So please, mag-comment kayo sa post ko mamaya sa inyong insights, takeaways, at gusto ko lang pong pasalamatan si Ate Lucy. Sa lahat po ng ating naging Bible Challenge, hindi siya umalya sa pagko-comment ng insights and takeaways niya sa ating mga post. Natatapos niya po ang Book of John, Book of Luke, na atin pong and Book of Acts na atin pong natapos na from the previous Bible Reading Challenge. Purihin ng Diyos sa buhay mo, Ate Lucy. Patuloy ka pong maging halimbawa sa lahat ng mga taong nakakakita ng iyong ginagawa. God bless mo sa buhay mo. Thank you, Ate Jinky. Thank you. God bless. God bless to you. Thank you, Ate Rosa. Thank you, Kuya Alan. Thank you sa inyong lahat. Purihin ng Diyos sa buhay po ninyo. See you all again tomorrow at 6:30 para po sa atin pong daily devotion live dito sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa YouTube channel. Kasi nililipat po natin ito sa YouTube channel natin. Sa hindi pa po nakafollow sa ating pong
Facebook pages, Ate Mabs TV at God Loves You Movement Facebook page. Please do follow para po ma-notify kayo ni Facebook pag meron tayong live. Ganon din po sa YouTube channel, Palambing naman. Please subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless everyone. See you all again tomorrow. Bye-bye. Don't forget to read your Bible every day and pray every day. Sama niyo po ako at ang aking pamilya sa inyong panalangin. Bye-bye. God bless. Always remember, God loves you.